Bukas. Init ang ulo eh. Si Asek Irene Dumlao, nasa linya po natin. Asek Irene, good morning po and thank you for holding on. Magandang umaga, Peter and Danny. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Good morning, Ayan, Asek. opo. I'm sure na isa rin po kayo sa napaka-busy ngayong mga panahon na to. No? Let's start with yung pong ibibigay na fuel subsidy sa mga tricycle driver. Meron na po ba tayong mga guidelines kung paano ipapatupad yan, ma'am? Actually, ito pong ipoprovide ng DSWD ay financial assistance Okay. under the Assistance to Individuals in Crisis Situation. Sapagkat po, ang tingin natin sa mga drivers ay apektado ng krisis, they're in crisis situation. Kaya po pumapasok yung ating pong AITS program. Alinsunod po sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na bigyang lunas nga po itong nararanasan na challenges ng ating pong mga drivers bunsod ng pagtaas ng presyo ng petrolyo, tayo po ay mamamahagi ng 5,000 pesos na financial assistance starting tomorrow as early as 6 a.m. ay mamamahagi na nga po tayo ng tulong pinansyal na ito in 30 payout sites dito po sa Metro Manila. At mag-uumpisa po tayo na mamamahagi ng tulong sa mga tricycle drivers. So pagpunta po ng mga tricycle drivers natin sa mga designated payout sites, ang dadalhin lamang po nila ay ang kanilang valid driver's license at photocopy po nito. Yun lamang po, wala nang iba po silang dadalhin because the respective local government units have already submitted a certified list of tricycle drivers na isa-serve po natin starting tomorrow. Okay. Okay, that's very good. Ano po? At saka kagaya nung nai-announce na last week, Tuesday mag-uumpisa, Bukas na. Bukas na 'yon, no? Paano po yung yung mga operators ng tricycles kasi hindi naman lahat pag-aari nila, lahat ng driver pag-aari nila yung tricycle. Meron po bang distinction? Actually, ang napagkasunduan po muna natin na bibigyan nga po ng tulong ay yung mga tricycle drivers. At yung mga iba pang mga drivers, kahit ang jeepney, taxi, TNBS drivers, and other public utility vehicle drivers. Okay. Tama po yung nabanggit po nyo, isang tricycle kasi parang dalawa rin ang nagmamaneho po ng mga super. Opo. And batay rin dun sa ating pong koordinasyon with the local government units, hindi naman po makakabiyahe yung mga tricycle drivers kung wala po silang mga permit o lisensya mula sa kanila pong mga lokal na pamahalaan. So, again, sila po yung atin po munang ina-assist sapagkat naunawaan po natin yung kanilang sitwasyon na dati-dati nakakapag-uwi sila ng a certain amount, but because of the increase in fuel prices, nabawasan po ito. So, nababawasan din yung kanila pong inihahain sa hapagkainan, yung naiba-provide sa pamilya. So, sila po muna yung ating pong ina-assist for this financial assistance. Tama ba, Asek? Mga sa NCR, di ba yung unang bibigyan, mga 139,000 ba mga tricycle drivers na so far nasa listahan? Tama po, Sir Danny. Approximately 139,000 tricycle drivers po ang nandito sa Kamaynilaan na isa-serve na po natin starting tomorrow. Okay, so ilan payout stations para at least yung mga nakikinig sa atin, malaman nila, basta lang yung mga dadalhin, basta valid. Kasi may list naman so far ang mga LGUs, di ba? Tama po. Actually, approximately 139,000 tricycle drivers. Around 30 payout sites po dito sa National Capital Region. Yan po ay napagkasunduan natin with the local government units na mga payout sites. And batay rin po doon sa ating pong coordination, sila po ang mag-i-inform sa kanila pong mga TODA, mga TNU, mga drivers, kung saan-saan po yung assigned payout sites at kung anong oras po sila pupunta. Kasi 2 batches po yung ginawa namin, 1 in the morning, 1 in the afternoon. Kasi ayaw naman po natin na maantala nga yung pamamasada rin ng ating pong mga tricycle drivers. So, there are 2 batches po. Opo. So mga mga 69 million pesos yung ilalabas. 5,000 each. Sa 5,000, tama ba?
5,139. Yes, around, that's Oo. correct po. Around 600 million Compute pesos ka na, po. ah. Oo. Yung pong, yung pong fund requirement natin Ay. for this 139,000 tricycle drivers. Kung 5,000 each po, Tama po, kinumpute namin 600 139,000 times Oo. 5,000 pesos. Ilan? More than 600 million pesos. 695 million po. Pero Yun, oo. Oo. pinanggit niyo ASEC, 'di ba? Kahapon nakausap ko rin kasi si ASEC. Sinabi niya mga 30 billion nakalaan na diyan 'di ba? Hindi lang sa tricycle pati sa iba na Ay, hindi ayuda. lamang po. Tama po. Oh, oo. di ba? Kasi yung assistance to individuals in crisis situation po natin, meron po tayong 30 allocated na budget na more than 60 Yeah. billion 60 sa General Appropriations Act. 30 billion ay na-download na sa Na-download atin. na. At Yeah. yan na yung currency ginagamit natin for the AIX program implementation, Okay. which includes this financial assistance for the tricycle drivers. Okay. Cash po ito hindi utay-utay I mean, One Cash time, po ito, 5,000. Opo. This is cash, it's 5,000 pesos and the DSWD Paymasters po Oo. yung magre-release ng tulong pinansyal Okay. nito. Ganito po ang alam ko sa mga TODA Yung mga yung mga may-ari sila nagpapasada pero may karelyebo sila na driver. Hindi naman araw-araw yung may-ari ng tricycle ang pumapasada. Paano po yung ganung arrangement? Hati sila o tig-isa sila na 5. Paano Okay. yun? Kada driver po ito. Kaya nga po yung hiningi natin na validated and verified list and certified list from the local government units include all drivers sa Okay. kanila pong mga lugar. Okay. So kahit na dalawang driver Sa sa isang- isang tricycle, parehong 5,000 each yun. Pwede, gano'n. Tama po. Ayun, okay. Kaya ang mahalaga po doon, sila included doon sa list ng kanilang local government units. Okay. Sige, partner. Follow up lang. Sige. Medyo maganda to Kasi, yung po bang bibigay sa mga jeepney drivers, 5,000 din? Pareho. Tama po, 5,000 pesos din po ibibigay po natin sa kanila. Syempre, may mga negastar na magsasabi, teka. Dahil, iba naman yung konsumo ng motorsiklo o sa tricycle. Iba naman yung konsumo ng jeep. Opo, paano yun? Opo. Again, ang tinitignan po natin ay sila ay individuals in crisis situation, not as drivers. Oo, sila po ay nahihirapan, nagkukulang o nare-reduce na yung amount na inuuwi nila sa kanilang mga probinsya. Nahihirapan sila sa pang-araw-araw sa pangangailangan ng pamilya. So, ganun po natin sila tinitignan as individuals in crisis. So ASEC, in tanong ng iba, syempre, yung mga nakikinig sa ating mga jeepney driver, kailan naman sila? Bali Martes, bukas, yung tricycle sa NCR yan. Kailan naman yung jeepney at saka yung mga tricycle na nasa probinsya? Within the week? Opo. Oo. Isusunod na po natin. Actually, we have a portion list already of the drivers. Oo. Kasama po natin ngayon ang DOTR para mabuo na yung listahan. And once na malinis natin yan, we could actually start na po providing them their financial assistance as well. And this includes yung di ba? Mga TNVS at saka taxi drivers, di ba? Kasama rin, di ba? That's correct, Sir Danny. Kasama rin po yung mga ibang public utility vehicle drivers. So, jeepney, taxi, TNVS, at iba pang mga drivers po. Okay. Ito, ASEC, mema lang, may masabi lang. Paano yung mga taxi na full electric? Magandang katanungan yan, Sir Peter. Parang di yata nyo naisip pa yun, Pero dahil nga po kasama natin ngayon ang DOTR, yan ay isa sa mga pinag-uusapan natin. But then again, sabi ko nga po, Marami we're din kasi. looking at them as individuals in crisis situations. Yun. At ina-assess din naman po natin yung kanila pong mga sitwasyon. Kailan kaya kami ma-under sa AIX? Kasi nararamdaman na rin namin, ASEC. Actually, alam niyo po, ang assistance to individuals in crisis situation, open naman po yan sa lahat Paano? Pwede, we are interested. May nagkakasakit po, o may nagkakasakit na miyembro ng pamilya, terminal illness, pag nagkakasakit ng gano'n at tumatagal yung hospital confinement, po ba? Na-expose din ang inyong resources, ang inyong savings. Kaya marami po lumalapit sa DSWD and ganun are ba? seeking for
opo, for medical assistance. Opo. Okay. Kasi sabi nung iba, bakit ganun? Bakit yung mga heavily Marginalized. taxed na middle income group walang ayuda? Pati nga sa 20 Actually, pesos nakakatanggap na... po sila, nakakalapit din po sila sa assistance to individuals in crisis situation. ayun Marami pala. na po tayong na-assist. Yun. Kasi magkakaiba po yung crisis na Depende. nararanasan po ng bawat isa sa atin. Ayun. Yeah, and ano po Kailangan i-justify. this is going to get worse before it gets better. Alam natin yan, Ase Irene, ano po. Okay, so in the meantime po, if you have messages para dun sa mga drivers ng jeepney, taxi, TNVS, etc. on the schedule of the fuel subsidy, please go ahead, ma'am. Well, yes. Actually, mag-upisa na po yung press conference ni Secretary Gatchalian at ni Secretary Lopez. And we will be announcing yung mga iba't ibang mga payout sites po Sige. to guide our practical drivers and the general public. So, please follow the page of the DSWD, that's at DSWD Serves, for additional information on the distribution or the provision of financial assistance for drivers affected by the rising prices of fuel. So, again, bisitahin po ang aming pong official communication platform para po sa karagdagang Ayan. informasyon. With that, maraming salamat po. Ay, sa naku, dalawa. maraming Thank you, salamat Ase po. Irene. So, yung mga hindi tricycle drivers na drivers, ang inyong fuel subsidy, susunod na. Yeah. Ayan. Maraming salamat po, Asek Irene Dumlao.